Good morning po. Inulit po natin kasi naputol yung yung recording. Ano po ito? Salamat po sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. At pagpaumin nyo po, ang date pala na ginamit natin is hindi mali pala yung 25, 12 pala. Pero the same pa rin yung yung essence niya. Archetype pa rin yun para reverse card. So, may babaguhin po tayo sa talk natin. Hindi na po ito limited sa mga babae. Para lang po sa qualified. At may theme po tayo, may parang guide sa talk natin. Yung guide natin is kukunin natin sa prayer ni Master Christ. Ito yung forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Patawarin niyo po kami sa kasalanan namin. At dahil pinapatawad po namin yung mga nagkasala sa amin. Ibig sabihin, ang condition, ito yung theme natin. Ang qualification po para maintindihan yung talk natin is forgiveness. Pero yung qualification po, para ma-forgive yung isang tao is, kailangan siya muna yung mag-forgive. Merong ugali tayo na mamamatay na lang tayo, hindi tayo maka-forgive ng isang tao. Hindi po yung ibang tao yung nagfo-forgive sa atin. Yung humihingi tayo ng pasensya, hindi po yung ibang tao. God po yung nagfo-forgive sa atin. So kung hindi tayo maka-forgive sa mga taong may kasalanan sa atin, hindi po concerning ibang tao, wala silang pakialam minsan. Pero kasi yung nagbibigay ng forgiveness, yung Godhead po, hindi yung ibang tao. Yun yung minsan yung mali, yung pagkaintindi. Abayaan mo yan. Yung problema, after mamatay po tayo, well anyway, hindi ito applicable siguro sa mga taong hindi naniniwala may Diyos. Siya pa rin yung harap mo. Ngayon, tatanungin ka niya, alam mo ba yung Lord's Prayer mo? Ano ba yung sinasabi ng Lord's Prayer mo? Forgive mo, yung nagkasala sa'yo. Yung magaan lang yung i-forgive mo, yung mabigat, wag na. So ngayon, ano yung magiging outcome niya? Siya nagbigay sa'yo ng instruction, hindi ka marunong sumunod, tapos gusto mo, at the time of death, wala kang problema. Ayun ang problema dyan. Anyway, kalimutan natin yan kasi pontification yung tawag dyan, nagmamoralize tayo. Yung point kasi ganito yan, yung door kasi, para sa mga ating nakikinig, yung door po sa mystical practice is forgiveness. Pag hindi mo po nagawa yung first step na yan, at saka yun yung qualification para maintindihan nyo po yung talk natin. Kung hindi nyo po nagawa yan, I strongly suggest po, kung sino ka man, nakikinig ka, patayin mo muna to, hanapin mo yung taong medyo may kasalanan ka. Sa tingin mo lang, medyo pag nakita ka niya, parang gusto ka niyang patayin, puntahan mo muna, saka maghingi ka ng forgiveness. Saka continue mong makinig ka rito. Kasi kung hindi mo gagawin yan, wala rin kwenta yung pakikinig mo rito. Kasi iyon yung first na qualification po natin. Mabubulag ka, magkaroon ng bara yung tenga mo, hindi mo maintindihan yung talk natin. Kasi yun yung qualification na una. Yun yung requirement sa mystical practice po. Forgiveness. Na ngayon, meron ko minsan pinopost sa YouTube na result ng study ng isang clinical psychologist therapist na minsan may opinion din yung mga rabbis na hindi mo pwedeng pilitin yung isang tao mag-forgive. Tama. Hindi mo pwedeng pilitin yung isang tao mag-forgive. Ang problema is isa sa 5 sa pinaka-regret ng isang tao bago siya mamatay, hindi niya ma-forgive yung may tao siyang hindi ma-forgive. Ngayon, mamamatay ka na lang, may regret ka. Hindi siguro masaya pag namatay ka na nagre-regret ka. So, yun lang sinasabi ko. Before mo i-continue yung makinig sa talk na to, hanapin mo muna yung tao kung saan ka nagkasala. Hingi ka lang ng kapatawaran, forgiveness. Kasi baka malayong bahay nila, tatawid ka, mabangga ka ng sasakyan, mamamatay ka. Mamamatay ka, nagregret ka. Oo. Hindi malinis yung konsensya mo.
Anyway, kung di ka naman naniniwala sa konsyensya, okay lang naman yan. Okay. So, ano mo na lang. Maghanap ka na lang ng ibang ng talk na pakikinggan, huwag lang ito po. Kasi hindi ka rin mag-benefit. Okay? So, para lang ito sa mga taong na-develop yung conscience nila. Sa mga taong hindi na-develop yung conscience nila, hindi po ito bagay sa inyo. Huwag na kayo pong makinig. Pero sa mga develop yung conscience nila, at saka naka-ask kayo ng forgiveness sa mga taong nakasala kayo, okay lang. No, ito, bibigyan ko kayo ng clue. Yung totoong shadow mo talaga, ito yung taong hindi mo ma-forgive. Ganong katindi yung shadow mo. Bilangin mo yung mga taong nagkasala ka. Sino yung taong hindi mo ma-forgive? Yun yung pinakamatindi mong shadow. Ganon yan. Alam mo yung makita mo siya, para gusto mo siyang balatan. Ganong katindi yung shadow na yan. No? May atraso siya sa'yo. Hindi mo siya ma-forgive. Yun yung shadow mo talaga. Totoong shadow. Hindi yung sinuntok ka, tapos kalimutan mo, sinipa ka, minura ka, nakalimutan mo. Hindi yun shadow. Part lang yun ng parang mga specks lang yan. Mga konting gas-gas-ugat. Yung shadow mo talaga. Yung taong hindi mo talaga ma-forgive na mas gustuhin mo pa mamatay, hindi lang siya i-forgive. Yun yung shadow mo. Yun yung dinidig ng hinahalungkat ng psychoanalytic therapy. Kailangan malaman mo yung shadow mo na yun. Kasi kung hindi mo alam yung shadow mo na yun, mamamatay ka na lang. Part ka ng statistics. 5 yung regret ng isang tao bago siya mamatay. Na sana, bago siya namatay, nagawa niya. Ang isa, may tao siyang hindi na forgive. So ngayon, pero kung hindi naman sa iyo mahalaga, okay lang naman. May mga tao namang, alam mo, mamatay sila. Sobrang takot nila. Kasi fear yung magiging result ng hindi ka makaforgive ng isang tao. Takot. Automatic yun. Pag hindi mo ma-forgive yung isang tao, tumataas yung degree ng fear mo. Kaya nga, yung iba, except sa accident na bigla ka mamatay, inabangga, patay ka agad. Yung normal na, mo, hindi ka makapagsalita. Sobrang takot mo. Lumalaki yung mata mo sa sobrang takot kasi may nakikita ka. Akala ng iba nasisiraan ka ng bait. Pero sa totoo, dahil develop yung third sense, may third eye mo kasi bumubukas pag mamamatay ka. Nakikita mo yung susundo sa'yo. So, nanginginig ka, tatay ka, iihi ka. Pasensya, kumakain siya na. Hindi to sinasadya. So, ganon siya. So, ngayon, ikaw pa naman, komportable ka sa buhay mo. Wala kang concern. Kasi akala mo immortal ka, hindi ka mamamatay. Okay. Saka na lang pag may time na ako. Ang hindi mo alam, wala ka ng time kasi, bababa ka sa hagdan, 3-story building. Alam mo, paikot-ikot yung hagdan minsan. Bigla ka nadulas. Doon ka pupulutin sa ilalim, basag yung bungo mo. Paano yan? Saan yung gusto mo mangyari na sana maka-ask ako ng forgiveness sa mga taong nagkasala ko? Hindi mo magawa. Wala kang chance. Kasi hindi ka pagbibigyan. Kasi hindi ikaw yung may control ng buhay mo. Alam mo yung iihi ka na, ihing-ihi ka na, o taing-tae ka na, walang CR, di ba matatay ka, since kumakain, iihi ka, ganon yung buhay. Hindi ka pagbibigyan. Yung mga tao akala nila safe sila. Alam mo, ganito yan. Medyo pangit na kwento to, pero kailangan maintindihan. Alam mo, may pera siya, no? Tapos na siya magnegosyo, pauwi siya ng bahay niya siguro, dali niya yung pera niya sa pamilya niya. Mga 30 meters siguro lang layo ko sa kanya. Alam mo kung ano nangyari? Sa highway, mabilis. Paikot siya. Di ba dahan-dahan? Tricycle kasi. Dahan-dahan. Ngayon, kasi akala niya, kasi bait niya yung ibang mga driver. Ngayon, dinaanan siya ng isang kotse, mayaman siguro, medyo matanda. Binangga yung tricycle niya. Tumapon siya. Siya lang mag-isa. Di mo lang tutulong sa kanya. Ang malas, may kasunod na truck.
Akala namin, pumutok yung gulong. Iba pala yung pumutok. Ngayon, nagresponde yung pulis. Wala namang magawa yung pulis. Kasi, on the spot siya, patay. Iba pala yung pumutok. Walang Diyo. Kaya nga yung pinsan ko, doon din, parang tutulo yung luha niya. Kasi hindi niya maisip-isip na, paano kung kamag-anak ko to? Biglang nabangga. Double jeopardy yung nangyari sa kanya kasi 2 beses yung binangga. Hindi talaga siya pinatawad. Na hindi ko sinabing kasalanan niya. Pero ang point dyan, alam mo yung nag-iingat ka, hindi nag-iingat yung ibang tao. Mabait ka, hindi mabait yung ibang tao. Gusto mong bumawi sa kasalanan mo, hindi ka pagbibigyan. Yan yung point ko dyan. Kaya nga sabi ko, yung first qualification na makinig ka rito sa talk na to, mga kapatid, itigil mo muna yung pakikinig mo, puntahan mo muna yung taong, hingi ka muna ng patawad sa kanya. Kasi, baka after makinig ka ng talk ko, baka madulas ka sa hagdan. Hindi ko sinabing madulas ka. Baka madulas ka sa hagdan, o baka mabangga ka. Wala ka ng chance. So, i-take advantage mo na makalakad ka pa. Buti sana kung nakahingi ka ng patawad na nadisgrasya ka. Paano kung nabali yung paa mo, hindi ka na makalakad? Paano? Crutches ka papunta sa taong yon. Paano kung nasa ibang bansa siya? Wala ka ng chance. Minsan kasi yung mga kakilala natin na may atraso tayo, hindi natin ma-access sila. Sa tingin mo ba, sige, mag-pray na lang ako kay God kasi patawarin niya ako. Hindi. Yung first qualification na sinabi ni God, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Ikaw muna yung hihingi ng tawad bago mag-respond si God sa'yo. Ibig sabihin, magiging bingi siya sa'yo dahil yun yung final na instruction niya. Anyway, hindi kita tinatakot. Kalimutan mo muna yun, pabayaan mo na lang. Huwag mo nang isipin, bata ka pa naman. Okay. So ngayon, yung sunod dito, di ba sabi ko, 7 card, yung first na entry point. Hindi po first entry point 7 card kasi 25 yung nakuha akong number. Hindi po 25, 12. Ibig sabihin ng 12, symbol yun ng first birth mo. Pinanganak ka, kaya nga reverse yung itsura ng card. Yung yung hanging man ang tawag dyan. Ibig sabihin, ipinanganak kang muli. Ibig sabihin, bago yung pananaw mo sa buhay. Hindi magiging bago yung pananaw mo sa buhay kung hindi mo babaguhin yung pananaw mo. Kaya nga ang sabi ni Master Christ, metanoia, baguhin mo yung pag-iisip mo. Kung mula nang maliit ka, na-indoctrinate ka ng parents mo na ganito yung buhay. Saka mo tumanda ka na-realize mo hindi pala ganun yung buhay. Baguhin mo na. Kasi, hindi magiging mabait sa'yo sa kamatayan. Hindi kita tinatakot. Pero according sa studies to clinical studies, thanatology ang tawag dyan, specialization yun sa psychiatry at sa psychology, na may mga taong namamatay na isa sa mga pinakamahirap na bagay sa buhay nila, hindi mano yung conscience nila. Kaya ikaw, ulitin ko na naman. Lapitan mo yung tao, may kasalanan ka. Hingi ka ng patawad. Yung talagang parang gusto mong balatan, yung may kasalanan sa'yo. Lalo na pag ex-convict siya, pumunta ka ng kulungan, lapitan mo siya at sabihan mo siya, pinatawad na kita. Hindi para sa kanya, para sa sarili mo. Dahil para pag namatay ka, may bawas ng isa. Yung 5 bagay, 5 lang yung bagay na nakita ng mga psychiatrist at saka psychologist na regret ng isang tao bago siya mamatay. Kahit isa man lang, bawasan mo. Isa lang, kahit isa lang, panalo ka na. Kahit susunod na buhay na lang yung 4. Ganon lang yan. So, ganon yun. So, ngayon, nakahingi ka na ng, patawaran sa taong nagano ka.
Hindi mo naman kailangang pilitin siya na patawarin ka rin. Kasi may kasalanan ka rin eh. Kasi nagawa siya ng kasalanan, pinakulong mo siya dahil akala mo, yun yung kabayaran. Hindi po. Wala po sa kamay ng tao yung justice. May justice system tayo. Pero yung justice, katarungan, wala sa kamay ng tao. Wala pa pong taong pinagbigyan ng kapangyarihan ng katarungan. Wala pa po. Si Master Christ lang po, siya yung nagturo na yung justice is forgiveness. Kasi, hahabulin ka ng karma mo. Hindi kita tinatakot. Yung karma, ibig sabihin, magbubunga yun. So, lalabas yung sa shadow mo, matutulog ka, lalabas siya. Kaya nga sabi ng mga first hand na mga kahit sundalo, pulis, first hand nakapatay sila, yun yung hindi makakalimutan na experience. Kasi, kakatukin ka niya, gigisingin ka niya, huy, may pinatay ka. Ganon yan. So ngayon, sinira mo rin yung buhay niya. Kasi, nilagay mo sa kamay ng isang tao yung katarungan. Nung ngayon nasira ka. Kaya nga, kailangan mo siyang patawarin. Para kung maintindihan niya kung ano yung totoong dahilan, at mapatawad niya ka, mabawasan yung kasalanan. Baka kasi mamatay din yan sa kulungan. Magregret ka. Alam mo kung ano yung isa sa mga findings ng mga clinical psychologist? Pag nakalimutan mong magpatawad, kumakapal yung puso mo. Alam mo, pag nakakita ka ng sakit sa kapwa mo, nasasaktan yung kapwa mo, hindi ka nakakaramdam ng sakit. Yung empathy mo po, may design yung katawan ng tao, minsan sa conscience din yan, na nakakaramdam siya ng sakit. Na nakikita niya yung kapwa niya, mamamatay yan sa'yo. Yan yung isa pang bagay na magregret ka bago ka mamatay. Walang warning sa kamatayan. Hindi siya tatawag sa'yo. Hello, pogi. Hello, sexy. Hoy, sa sunod na linggo pala, sa alas 3 ng hapon, kukunin na kita, Sige, mag-ready ka na. Hindi po. May mga alam mo ko niyan, mga mayayaman sila. Namatay sila. Hindi nga nila na-ready yung mga properties nila. Nag-aagawan yung mga anak nila. Nagpapatayan. So, ang result, na hindi ka makapagpatawad, hindi rin matutong magpatawad yung mga anak mo. Magpapatayan din sila. Mag-aagawan sila ng property, ng pera. Ganun lang yan. Masaya, di ba? Di ba masaya ka? So ngayon, nandun ka sa susunod na buhay, masaya ka. Dahil nagre-regret ka sa ginawa mo, ngayon nagpapatayan pa sila lalo. Alam mo yung may mga celebrity na ganun. Yung may mga, alam mo may mga artista, minsan ganun yung nangyari sa pamilya. Masaya, no? Tatawa ka niyan pag nakita mo na. Okay. So anyway, ang first pala na cycle, excuse me, ang first cycle, balance na cycle, di ba yung una is yung first is yung 12 card. Ang tawag dito sa 12 card yung hangman. At ang symbol nito is yung kapapanganak mo lang. Earth energy ang tawag dito. So ibig sabihin, pag nandito ka sa lupa, yung collective unconscious po natin ng country po natin, magsa-start yan sa bagong pananaw. Hindi po bagong pera, bagong property, bagong muka, bagong makeup, bagong damit, bagong sapatos. Hindi po yan. Bagong pananaw. Ibig sabihin, mas malawak yung pananaw mo sa ihambing sa ibang tao. Hindi mo tinitingnan kung paano ka maging mayaman. Tinitingnan mo kapag dumating na yung time na mamamatay ka, wala kang regret sa buhay mo. Pwede mong sabihin na nakumpleto ko yung buhay ko. Satisfied ako. Fulfilled ako sa buhay ko. Hindi mo kailangang may corona ka sa ulo. Next is yung heavenly energy.
is yung sinabi ko na lover's card. Ibig sabihin, unconditional yung pagmamahal mo. Hindi ka pwedeng mag-demonstrate na unconditional love kung hindi mo kayang i-forgive yung isang tao. So, yun yung spiritual energy na collective unconscious na ginagamit ng pag-pray po natin. Kasi cross yan. Yung first is bagong pananaw. Yung pangalawa is lover's card is unconditional love. Yung mga ahas po, yung mga aso, yung mga ulol na aso, okay. Yung mga leon, yung mga tigre, marunong din magmahal ng mga anak niyan, mga kamag-anak, siguro yung asawa niya, marunong din yan. Hindi po yan yung love na point ng lover's card. Ang lover's card, tao lang yan. Ibig sabihin, kaya niyang mag-love, walang condition. Sabi na biro ng professor namin dati, maging sinuka ka man, mahal pa rin kita. Sinuka ka na ng iba, mahal ka pa rin kita. Kasi unconditional, hindi ko tinitingnan yung baho mo. Tinitingnan ko yung love na tinatawag. Wala. Hindi yun. Tuwing nakikita kita, yung mali mo na burado agad yan. Yan yung collective unconscious. Kaya nga tayo, susceptible tayo sa recidivism, sa rebellion, dahil hindi natin kaya mag-forgive. Yung mga taong hindi kaya mag-forgive, madali mo silang i-trick na mag-himagsik, mag-revenge, pumatay. Ganun lang yan. Kasi dali lang, konting lang yan. Sabi nga nila pwede mo raw ipapatay isang tao sa isang isang bote ng inumin. Kasi yung heart kasi, ko pala, babalik na naman tayo sa science. Yung Institute for Heart Math, may na-discover silang research at saka sa may isang research, groundbreaking research, intentional study, experiment, na yung heartbeat pa natin, pag meron pala siyang parang at peace siya, may love siya, pag hinawakan mo pala yung isang tao, nagtatransfer pala yan. Same din yung nature ng anger, ng hate. Kaya minsan may mga tao sa sobrang hate nila, galit nila, pag hinawakan mo sila parang tinutusok ka ng karayom. In fact, may mga tao na typical to which in-encourage. According sa iba, pag yung isang tao prone siya for murder, prone siya for killing, hired gun siya, makikita mo yung energy na dala niya according sa opinion ng isang energy healer na sa scientist actually. Siya, very sharp siya. In fact, hindi mo siya pwedeng tingnan kasi parang tinutusok ka ng karayom. Sila yung very undeveloped energy. So, ganon sila. So, ngayon ikaw, kung hindi ka mag-align sa energy ng kasi yung country natin, may sarili yung collective unconscious, may energy yung dala. So, isang dala niya is visionary siya dapat. Yung pangalawang energy niya, heavenly energy niya is unconditional siya dapat mag-extend ng love niya. Now, yung pangatlong energy na earth energy niya, nakalimutan ko kasi hindi ko dala yung copy. Na mag-balance siya. Teka. Teka, handali. Tignan ko muna. Naalala ko na. Sandali. Okay. Eto. Nakuha ko na. Yung dalawang earth energy na ginagamit kasi may since ancient times,
May tinatawag tayong mandate of heaven. Ito yung guidance ng heaven sa every country. Kaya nga may iba-iba yung karakter ng countries dahil sa collective unconscious niya. Yung mandate ng heaven sa atin, yung earth niya na mandate, vision, at saka justice. Yung justice, at saka vision, at saka yung forgiveness, magkasabay yun. Hindi mo ma-install yung justice pag hindi ka maka-forgive. Kasi wala sa kamay ng tao, wala sa justice system yung justice. Andoon yung sa law ng creation. At saka yung first law is forgiveness. Once na ma-forgive yung isang tao, ma-restore yung justice automatic dyan. Yun yung first. So ngayon, tatlo na, di ba cross yung sinasabi ko? Yung horizontal line niya, yung guidance sa earth, at saka yung vertical, ang kabuuan ng cross na yun, mandate of heaven, tinatawag. Kaya nga, since ancient times, may mandate of heaven. May pinipili. May certain places. May siya talaga mag-lead. May siya talaga yung mag-guide sa iba. So tayo, ito yung collective unconscious natin. Yung isa na lang yung hindi natin na-complete. Yung first cycle is new vision. Yung pananaw natin. Yung pananaw natin is hindi lang yung physical body. Okay, yung pangalawa is unconditional yung love. Yung pangatlo is justice. Yung justice at saka forgiveness, magkasabay po yan. Pag may tao kang i-punish, automatic, sinisira mo rin yung sarili mo. So ngayon, ito yung last na cycle, yung cross. So, later na lang natin pag-usapan. Anyway, I hope so nakuha nyo. So, pakinggan nyo na lang ulit. So, salamat po sa time nyo. I hope so may napulot kayo sa talk natin. Pasensya na kayo kung medyo delay minsan yung talk natin. Kasi minsan nagkataon na minsan dito tayo sa labas, saka na tayo makaano. So, anyway, thank you. At saka wala na pong condition. Yan na lang po yung condition natin. Hindi na po tayo limited sa mga mamshis. Okay. So, thank you po sa time nyo. Salamat po at sa susunod. Thank you. Bye-bye.